Okay. So ngayon po, sa patuloy natin pagsamba sa Panginoon, pakinggan po natin ang isang testimony ng ating kapatid. Sabi po ng kasabihan na a child who is inquisitive will easily learn. Ang isang tao na matanong ay madaling matututo. Hindi naman lahat ng bagay alam na agad natin, di ba? Kaya po tayo ay nag-aaral. Ang pinagpapasalamat lang po natin sa Panginoon ay binigyan niya tayo ng kanyang espiritu, tinulungan yung ating isipan, yung ating espiritu para maunawaan natin ang kanyang mga kalooban sa ating buhay. Ang isang normal na dumarating sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya, siyempre hindi mo agad maintindihan. May mga panahon na parang puzzle na puzzle yung isipan mo. Minsan sasabihin pa natin na sumasakit ang ulo ko, hindi ko maintindihan. Ganun po talaga. Lalo na alam natin na ang salita ng Diyos ay spiritual, heavenly, at hindi mo pwedeng i-observe ito ng carnal knowledge. Kung hindi dapat talaga is masana yung ating isipan sa lengguwahe ng Bible. Yung language ng Bible, hindi po yan language ng mga bagay sa lupang ito. Ito pong kapatid na to ay lagi siyang matanong. Siyempre, minsan tayo nagugulat. Ganun ba yun? Ganun ba kahulugan nun? Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Pag hindi ka give up, ipapaunawa naman ng Diyos yan. Hindi pwedeng hindi ipapaunawa ng Diyos. At ang isang maganda, pag hindi mo naiintindihan, huwag kang susuko. Kailangan, pag sumikapan mo na yung hindi mo naiunawaan, hindi mo naiintindihan, ay pag pumilit mong unawain. At alam niyo ang Panginoon, kasama naman natin na siya ngayon, hindi pwedeng hindi siya gagawa ng paraan para ipaunawa yung katotohanan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ipapaunawa at ipapaunawa ng Diyos yan sa atin. Ang mahalaga, kung ikaw ay interesado, talagang gusto mong matutunan at maunawaan. Yun yung po na nakita natin sa isang kapatid na to, na sa journey ng kanyang pag-aaral, nakita natin na kahit sino ka man, ordinaryo ka mang tao lang, trabahador, nanay, tatay, ang mahalaga lahat tayo anak ng Diyos, pantay-pantay tayo sa Diyos. At ang pagmamahal niya, yung pagmamalasakit niya ay pantay-pantay sa bawat isa. Kaya ngayon po, tatawagin ko po yung kapatid para magbigay ng kanyang testimony. Sister Berma Alcantara. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga ilang buwan na po nung sinabi po sa akin ni Pastor na sis mag-testimony ka kaya. Medyo alinlangan po ako, no? Pero naisip ko, ang tumayo dito sa harapan nyo para ihayag ang kabutihan ng Diyos sa isang privilege po. Bagamat hindi po ito yung first time ko mag-testimony, doon sa ibang church na natin na namin nakapag-testimony, pero first time ko po dito, Ako nga po pala, tulad na sinabi ni Pastor ako, si Berma Alcantara, yung iba po hindi po nakakilala sa akin. Ako po ay naniniwala na lahat tayo dito, mapera yung mga bata na ang parents ay talagang Christian na, tayong lahat ay may kanya-kanyang kwento kung bakit tayo ay narito sa pananampalataya ito. So, ganito ko po, ito po yung aking kwento. Ikukwento ko lang po kung paano kami napunta sa pananampalatayang ito bago ko po ikwento yung kay natutunan ko sa church na ito. Ako po ay nagkaisip sa family na doon sa lumang religion, At bagamat naniniwala ako sa Diyos at may takot ako sa Diyos, medyo nung nagkakaisip na po ako, napapaisip ako bakit hindi ko nararamdaman si Lord. At parang layo, bagamat sabi ko, siguro pag nagka-problema ako, tsaka ako lang mararamdaman, parang ganyan isip ko na. Pero alam ko pang may Diyos. Kasi nga, ang family ko naman ay may takot sa Diyos. Hanggang sa ako po ay nagkatrabaho sa Yasaki Torres sa batang edad, pagka-graduate lang ng high school, 17 years old. At nakakilala ng isang Christian, at doon po nag-start
Yung marami po talaga akong tanong, Pastor. Dahil nga gusto kong matuto at maraming gustong malaman. Marami akong tanong sa kanya. At binibigay naman niya yung mga verse sa Bible. Doon po ako nag-start magbasa ng Bible. At doon po unti-unti kong nare-realize parang may mali nga. Ano po? At mali doon sa lumang religion. Tapos, gusto ko sana umattend doon sa kanilang church. Pero dahil against yung aking family, kasi nga sagrado, ano yun eh. Hindi nila inaunawaan. At pati po yung mister ko, boyfriend ko na po noon, against po siya, ayaw niya. Pinag-aawayan po na. So parang napigilan. Sabi ko, sige na nga, try kong hanapin si Lord sa kaloob ng aming religion. Nag-try po akong mag-kursilyo, El Shaddai, po kung sari-saring ano po ng mga, basta sa loob ng aming religion. Pero parang bigo po akong siya'y matagpuan. Hanggang sa kami po ng mister ko, matagal po kaming naging magkarelasyon, mga 8 years, almost 8 years, at nagdesisyon na po kaming magpakasal. Aming pagsasama na ina-expect kong dapat honeymoon stage pa yun eh. Hindi po ganyan na nangyari. Nag-aaway po kami lagi. Isa pa sa pinaka-matindi, nung malaman ko na kailangan niya pang mawalan ng trabaho, at kailangan pa naming magbayad ng napakalaking halaga. May pinababayaran sa kanya yung company niya. Bagamat hindi naman sa kanya yung, kaya lang siya yung doon, parang gumuho ng aking mundo po, no? At napatanong kay Lord, bakit Lord? Anong nagawa ko? No? Parang isip ko, naging mabuti naman yata akong tao. Pero bakit galito yung naging buhay ko? Ano po? Noong time na yon yung pa iisip ko. Pero dahil sa sinumpaan kong for better or worse, wala nang urungan. Ang pag-asawa po ay hindi pwedeng, no return, no exchange. Dapat panindigan ko. Pinanindigan ko na po yun at nandun kami sa worst na sitwasyon. So ang ginawa ko po, nagbabayad po kami ng utang. Tinulungan ko na lang po siya magbayad. Pero naging magulo po talaga yung buhay namin. Away kami talaga ng away. Kasi hindi siya tumigil kahit wala siyang trabaho. Nandun pa rin siya sa kanyang bisyo. Hanggang sa ilang taon po na aming pagsasama, isang biyaya po ang dumating sa aming buhay. Ano po, yung hininano ni Lord, yung aking wish na magkaanak. Yun. Nung dumating po yung aking baby, pinangalanan po namin siyang Iris Victoria at palayo niya Ivy. Parang nagbago po yung ang buhay ko. Parang nagkaroon ng kulay, kumbaga. Kasi meron ng kaming anak. Kaya lang, isang pangyayari po ang hindi man lang sumagi sa aking isipan po. At hindi ko po akalain na mangyayari sa amin po. Ang aking pong anak, ang pinakamamahal naming anak, na siyang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy mabuhay, ay nagkasakit at kinuha ni Lord sa amin. Pero sa pinakamadilim at pinakamalungkot na pangyayari ng aming buhay, sa kauna-unahang pagkakataon po, na-encounter ko si Lord. At naunawaan ko po at nalaman kong buhay si Lord. At hindi siya malayo. Malapit lang siya. Dahil nung time na po yun, sa pinakamadilim at pinakamalungkot na pangyayari, nagpadala si Lord ng kagalakang hindi ko kayang i-explain. Dapat mararamdaman ko noon, lungkot, lugmok, kawalan ng pag-asa. Pero inilampas ni Lord ang aking tingin. Buhat sa buhay na ito, tungo sa buhay na walang hanggan. At pinakita niya sa akin nandun si Lord, sa aking anak, sa buhay na walang hanggan. At doon ko na-realize po sa pinakamalungkot na pangyayari na may sisigaw ko pang dakila ang Diyos at mabuti ang Diyos dahil tunay na napakabuti ka. Sa kabila po ng kalakasan na naramdaman ko at sa bilis na napagtanggap ng pagkawala ng aking anak, kabaliktaran naman po sa aking asawa. Kung gano'n niyo po nakikita siya nakasweet kay Ivory, gano'n din po siya kasweet doon sa panganay namin. Mabuti po siyang ama. At sabi niya, bakit ang aking anak? Sana siya na lang, yamang siya naman yung nagkasala. Ang sabi ko naman, maaring sa ngayon hindi mo maunawaan o hindi natin naunawaan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Pero darating ang pagkakataon, mauunawaan natin. Mabuti ang Diyos. At nung time na yon, dahil sa pangungulila, sabi ng aking kapatid, mag-prayer and fasting kaya kayo. Dahil baka pag nakita ni Lord, ang hangarin nyo, mapagbigyan kayo ng pagkakataon na maging magulang muli. At sinunod ko po yun, nag-pray and fasting po, kahirap pala mag-fast. Pero after po noon, March, nag-fasting kami, April po, binigay sa amin si Ivory. At Ivory po yung pangalan niya kasi yun yung iniwang pangalan ng kapatid niya kasi matagal na siya inaantay ng kapatid niya, hindi naman lang sila nakikita. Dinugtungan ko po ng Faith, Ivory Faith po yung pangalan niya kasi
naniniwala po akong binigay siya sa amin ni Lord by faith. At mula po nang ibinigay sa amin si Ivory, unti-unti po binago ni Lord ang aming buhay. Unti-unti po nakasama ko ang aking asawa sa pananampalatayang ito. At kung kaya po kami nandito sa simbahang ito, kasi nga dahil sa kabutihan ng Diyos na naranasan namin, at napalipat kami dyan sa San Vicente, naghahanap po kami talaga ng Full Grace Church. Jajagin po siya, nakita niya si Pastor. Kaya dito po kami napa-attend. So nung nandito na po kami, nagtanong po ako nung kay Pastor kung naaalala niya. Sabi nga niya, matanong ako, tsaka kay Brother Ray. Kasi nung time na po yun ng pandemic, kung natatandaan nyo, may gumugulo po sa aking isipan about vaccine, about COVID, and about the end of time. Kasi dati po, 100% naniniwala ako sa end of time. Kasi nga, yun naman talaga yung tinuturo sa atin na darating si Jesus. At nagulat po ako dahil hindi na pala yun yung kanilang pananaw. Bagamat hindi naman ako nagulat doon sa explanation nila dahil hindi naman yun yung first time kong narinig. Narinig ko na po yun sa ibang pastor. Medyo, hindi ako agad naniwala, pero may confusion, pero parang may nasagot din naman sa tanong ko, no? Kasi po, nung nagbabasa po ako ng Bible, at pag nababasa ko po itong sa Mateo 24:34, ang sabi po dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa magaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Nung time pong yun na nagbabasa ako, matagal na, ito may nako-confuse po ako dito talaga eh. Kaya lang, dahil ang paliwanag ng maraming pastor at ang paniniwala natin na physical ang pagdating ni Jesus, kasi naisip ko bakit parang nung time nila darating si Jesus, hindi time natin, ano? Kaya lang sabi ko, wala pa naman si Jesus physically, kasi nga paniniwala natin physical siya darating. Eh wala pa naman siya, parang dinisregard ko na lang po tong verse na to. Sabi ko siguro may mali, parang isip ko lang ganun po. Hanggang sa patuloy po kami ng pag-attend dito, and na-topic po ni Brother Ray yung about Satan and about evil, yung mga bad spirit. To be honest po, noon po nagkaroon talaga ako ng confusion. Kaya bukod yung tanong ko kay Pastor, bukod din yung tanong ko kay Brother Ray. At to be honest din po, yun yung time na sabi ko sa Mr. ko, lipat na kaya tayo ng simbahan. Kumontra lang yung aking anak. Sabi, ayoko ma, baka tayo lilipat. Sabi ko kasi parang iba yung turo nila. At kung makikita niyo yung journey namin para mapupunta sa pananampalatayang ito at mapupunta sa mali, parang naman, po. Kaya sabi ko, maghanap na lang tayo ng ibang church. Pero sabi na Mr. ko, ba't ka lilipat? Bakit tayo lilipat? Sabi naman ni Brother Ray ay, huwag kayo agad-agad maniniwala sa sinasabi ng mga pastor o ng mga preacher. Kailangan suriin nyo rin at pag-aralan nyo. So sabi ko, sige, tuloy pa rin tayo. At habang nagpapatuloy kami dito, isang beses tinuro ni Pastor itong Efeso 3, verse 6. Ang sabi dito, na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. To be honest po, ito po ay napanood ko na po sa ni Brother Ray, napanood ko na sa kanyang live at wala namang medyo dating sa akin. Para napaisip nga ako na tayo ay ikinumpara pa nga sa mga animal, mga unclean animal. So panapaisip pa ako dito eh. Pero nung bago po ako kasi pumunta dito sa church, nung araw na to, birthday pa to ng Mr. ko, tanda ko. Nagpray po ako kay Lord. Ang sabi ko, Lord, kung wala dito yung katotohanan o iba yung nila, sana magkaroon ng pagkakataon na makaalis kami. Kasi sayang naman po kung sa maling katuruan kami mapupunta. Pero nung inano to ni Brother Ray, nabanggit ko rin kay Pastor, hindi ko alam kung bakit parang naiiyak ako nung nag-ano dito si Brother Ray. Parang nangungusap si Lord, parang muli naramdaman ko ang kabutihan ng Diyos. Dahil unang-una dapat hindi tayo talaga, para tayo mga anak sa labas, hindi naman tayo kasali sa mana. Pero dahil sa kabutihan niya, naging tagapagmana tayo, napakabuti ng Diyos. At tong time na yun, touch na touch talaga ako sa mensahe. Hindi ko alam. Kaya sabi ko kay Pastor, parang naiiyak ako. At nasabi ko sa kanya na, alam niyo Pastor, dati parang gusto na namin umalis. Nung nag-usap kami ni Brother Ray, sabi niya, kasi totoo lang nung time, pag nagbabasa ako ng Bible, binubuklat ko yung Bible, parang nagpe-pray ako, tapos titingnan ko yung sagot. Sabi ni Brother Ray, mapanganib yung ginagawa mo. Kasi nga minsan, akala natin yung mga nakaano sa Bible ay para sa atin. Hindi ganyan ang tamang pagbabasa. Tinuruan ako ni Brother Ray na pagbasa.
At nang pinapractice ko yung kanya tinuturo, oo nga naman, malalaman natin na pag nagbabasa tayo doon sa way na tinuro ni Brother Ray, hindi lahat na nakasulat sa Bible ay para sa atin. At ng 100, sabi nga ni Pastor noon, mahalaga yung ating pinaniniwalaan kasi maapektuhan talaga yung buhay natin. Kasi noon, 100% pa akong darating si Jesus, lagi na yun ang naisip ko, yung darating si Jesus. End of time. Kaya na-share ko po yun sa aking kapatid, kaibigan, kakilala. Sabi ng mister ko, huwag ka mag-share ng ganyan kasi nagdudulot yan ng takot. Ang sabi ko naman, ay ba't naman matatakot? Eh darating si Jesus isang magandang bagay, yung pagdating niya. At tapos nung ang mister ko po ay nagputol ng mga puno sa amin dahil bumili kami sa sakyan, garahe. Nung nagputol po siya, pagkatapos noon, lagi po siya nagkakasakit. Pag hindi siya yung aking anak at kahit po ako tinamaan ng sakit, kahit hindi naman po talaga ako sakitin dati. So sabi po ng aking kapatid, te, pa-bless mo kaya yung bahay niyo. Kasi baka doon sa pagpuputol ng puno, may nadaling bad spirit na galit sa inyo. So sabi ko, ang tagal mo ng Kristiyano, naniniwala ka pa dyan. Na-share ko po doon sa kapatid kong matanda. Ganyan din pala ang kanyang isip. At nagkakataon po, kung kailangan kami ay may lakad, sabi ng aking kapatid, ayaw nila kayo mag-enjoy. Gusto nila sirain yung niyo. Sabi ko, sabi ko sa kapatid ko, ate, kung totoo man ang bad spirit, no? Kung totoo may bad spirit, naniniwala naman ako na wala na siyang power sa amin kasi na kay Kristo na kami. At kung totoo yung sabi nga, hell, kasi nga may pag-aaral na hindi naman totoo. Kung totoo man yun, hindi naman din ako nababother dahil alam ko hindi naman doon ang punta natin. So talaga napaka-importante po ng pinaniniwalaan. Makaka-apekto talaga to sa ating buhay. Kaya patuloy po tayo sa pag-aaral. At tuwing po ako ay magte-testify, lagi po sinasabing tinetestify ko ang aming buhay, hindi para ipakita sa inyo o malaman nyo kung gaano kami, kundi para ipakita sa inyo o paalam kung gaano naging mabuti ang Diyos. Tunay na napakabuti niya. Ang maganda ay binigyan tayo nga ng Espiritu ng Diyos, isipan, para mag-analyze. Ito yung napakagandang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Meron tayong kaisipan na gamitin natin at very powerful ng mind para i-analyze mo kung ano ang magandang gawin. Kung paniniwalaan mo ba o hindi, kung give up ka ba o magpapatuloy ka. Kaya minsan, normal po yung kinakausap mo yung sarili mo kasi nga yung isip natin ay ginagamit natin. Dito sa fight a good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Ayan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Tayo po habang nabubuhay, meron po tayong pakikipagbaka. At ang pakikipagbaka po natin, hindi po doon sa masamang espiritu, sa cosmic being na si Satan. No. Hindi na po doon tayo nakikipagbaka. Yung tinatawag nilang spiritual battle. No? Hindi po. Nakikipagbaka tayo. Sabi dito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Saan? Sa pananampalataya. Yung faith natin, ipinaglalaban natin. Ngayon, nasabi dyan, anangan ka sa buhay na walang hanggan. Dahil yung pananampalataya natin is patungkol doon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin na eternal life. Lahat tayo meron ng eternal life. Amen po ba? Kailangan sigurado mo na meron ka ng eternal life. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, secured na yung ating kaligtasan. Kasi nga, saan ka iniligtas? Ang tanong, saan ka iniligtas? Sa kamatayan. And that is yung kamatayang spiritual kasi binuhay na mag-uli ng Diyos at na-born again tayo. Naintindihan natin na kaya ka nagkaroon ng bagong buhay, na born again, yung dati nating patay na espiritu, kasi yun yung namatay, yung first death ng lahat ng tao ay mula kay Adam nung sinaway nila ang instruction ng Diyos, nung kinain nila yung knowledge of good and evil, yung bunga, which is, ang sabi ng Panginoon, sa araw na kanin nyo yan, mamamatay kayo. At ang namatay ay ang spiritual na aspeto ng tao. Pero the good news is,
Yan yung ni-restore ni Jesus. Yun yung sinasabi sa, yan yung in the fullness of time. Ang ganda naman yung awit ni Shane na yung perfect ang time ng Diyos. In the physical, yes, and also along higit in the spiritual sense. Tingnan natin yung Galatians 4:4. But when the fullness of the time was come, datapat nang dumating ang kapanahunan. Sabi nga yung narinig ko na turo ay ilang days sa meron sa isang linggo? How many days in 1 week? 7. Ang kakumpletuhan nung yung ikapito. Yun yung ano yung ikapitong araw? Sunday. So makikita natin ganun din yung pinaka-timing ng Diyos sa kanyang plano, sa kanyang pangarap. Natandaan niyo ba yung topic natin last Sunday? Ephesians 1:4 and 5. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. And then sabi ng verse 5, having predestinated us unto the adoption. Yung maranasan natin yung pagkukupkop ng isang anak sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yung maranasan yung kakumpletuhan ng ikaw ay perfect. Yun ang pangarap ng Diyos, di ba? Yung holy and blameless sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. At ang sabi diyan, ito na yung itinalaga ng Diyos, yung maranasan natin yung pagkukupkop bilang anak sa pamamagitan ni Kristo. By Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yun yung ayon sa minagaling niyang kalooban at layunin. So yung pangarap niya yon before the foundation of the earth, bago palikhain ang anumang bagay, yun na yung pangarap niya. Yun na yung kanyang ninanasa, the best na magiging blessing para sa kanyang minamahal na anak, nilikha ang tao. At ang fullness noon, ang kakumpletuhan noon, nung dumating si Kristo. Kaya maintindihan mo yon, nung dumating si Kristo, sabi ng Galatians 4:4, but when the fullness of time has come, yung fullness ng kanyang pangarap na magiging kaganapan, para bagang, alam ba, magulang, yung kanyang, nung siya magkaroon ng baby, ang pangarap niya ito ay maging professional, makagraduate, mapagtapos ng pag-aaral, and then maging professional, tapos maging matatag ang buhay. Parang yun yung yung katuparan ng kanyang pangarap. So, si Kristo, nung dumating, siya yung kaganapan ng pangarap ng Diyos. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, ipinanganak ng isang babae, made under the law. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Siya yung perfect ng kautusan kasi walang taong makaganap. And then sabi ng verse 5, to redeem them that were under the law, para palayain, tubusin, alisin sa ilalim ng kautusan. Kasi pag sa ilalim ng kautusan, lahat tayo alipin ng kasalanan. Pero dumating si Jesus, makakalaya tayo that we might receive, ayun na yun, no? Yung the adoption of sons. Di ba yung sinasabi ng Ephesians 1:5? Para maranasan yung pagkukupkop. So, makikita natin, nasa magandang kalalagayan ang ating buhay. Lahat tayo nakaranas ng perfect na pangarap ng Diyos sa tamang panahon. Amen? So tayo, in the Spirit, lahat tayo, yung blessing ng fullness of time, yung perfect na timing ng Diyos, yung He make all things beautiful. Kaninong time? Time nung dumating si Jesus. Amen. Ang focus mo sa sinasabi ng salita ng Diyos, ito, nung araw parang pangkaraniwan lang, pero ngayon napakaganda nito. Kasi ito yung pinaka-ultimatum na kaganapan ng pangarap ng Diyos before the foundation of the earth, para maranasan ng tao yung pinakapangarap niya sa ating buhay. At kung bubuksan mo ang iyong puso't isipan, andito na tayo sa perfect time, sa fullness ng time, at na-access natin yung napakagandang blessing, walang itinatangi ang Diyos. Amen? Sana maintindihan nyo yun, maintindihan, maging maganda na. Yung fullness of time, naranasan natin ngayon yan.
Malaya na tayo sa kasalanan, malaya na yung ating inward man. Ngayon, ay paano po yung kung tayo po ay sinasabi ng Romans chapter 8, starting verse 29. Sapagkat yung mga nang una pa ay kanyang nakilala. Nung una pa, pupunta ka na naman doon sa Ephesians. Yung una niya, nung una pa nakilala niya, yung lahat ng sasampalataya. Yung lahat na itinalaga na niya before the foundation of the earth sa pamamagitan lang ng kanyang anak. Lahat ng makakaranas noon ay yung mga nanampalataya. Kaya sabi diyan, sapagkat yung mga nang una pa ay kanya nang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So yung ating inward man, yan po ay nakadesign ng kawangis ng kanyang anak. Kaya sabi ng 1 John chapter 4, herein is our love made perfect. O diba? Yung pag-ibig ng Diyos naging sakda na sa atin. That we might have the boldness in the day of judgment, hindi na tayo natatakot sa araw ng paghukom, lalo na yung mga first century believers, hindi na sila takot sa judgment, sa covenantal judgment. Tayo naman, wala na tayong takot kasi ginudge na yung, kinondemned na yung sin according to Romans 8:3, condemned sin in His flesh, universal judgment. Di ba? Hindi na tayo natakot. We have boldness in the day of judgment because as He is, kung paano siya, so are we in this world. Ibig sabihin, ngayon ay kung paano si Kristo, gayon din tayo. As Christ is, so are we in this world. Ibig sabihin, tayo ngayon ay mga anak at kawangis ng kanyang anak. Balik tayo 29. Sapagkat yung mga nanguna pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya. Itinalaga, pag sinabing itinalaga, yun na talaga yung kanyang pinaka-minimithi. At ganun talaga yung magiging design. Na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Kaya lahat tayo, na nanampalataya kay Kristo, naging maliwanag ang mabuting balita, tayo ay kawangis ni Kristo. Alin doon? Yung ating inward man. Kung si Kristo ay righteous, kung si Kristo ay holy, blameless, tayo rin ay, yung ating inward man ay holy, blameless, at matuwid na. Amen. Madali mo nung araw, confused ka ako matuwid? Kasi nga, hindi natin na distinguish kung ano ba talaga yung iniligtas. Kaya nga po tayo born in the Spirit, yung Espiritu natin yung iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan dahil pinagharian ng kamatayan yung ating inward man noong bumagsak sa kasalanan. Lahat ay naghari ang kamatayan. Romans 5:12, for as by one man sin entered into the world sa pamamagitan ni Adam, and death by sin, so dumating yung kamatayan dahil sa kasalanan. And so death passed upon all men. Lahat, walang itinatangi. Lahat, pinagharian ng kamatayan for that all have sinned. Lahat ay nagkasala. So yun yung namatay yung espiritu. Pero yun yung ni-restore. Doon sa krus, naiintindihan mo na pag maliwanag sa iyo yung gospel, kaya dapat ma-master natin po yung gospel. Kasi nga, pag maliwanag na sa isipan mo yan, alam mo na yung dating patay na espiritu mo, nung nabuhay na mag-uli, banal yon, walang dungis, kaya hindi na yun paghaharian ng kadiliman ng kasalanan. Alam mo na yung dahilan kung bakit sinabi ng 2 Timothy 1:10, He had abolished death. Who had abolished death? Ano sumunod? And had brought life. Saan nag-brought yung life? Doon sa spirit. Na dating patay, binigyan nyo ng buhay. Quickened. Paano nabuhay yon? Nung mapakinggan mo yung salita ng Ebanghelyo, the Spirit gives life. Diba? It is the Spirit that quickened. Yung mabuting salita about sa gospel, narinig ng iyong isipan at pinanampalatayanan mo, nabuhay yung iyong espiritu. Nawala yun sa kamatayan. At pag ikaw ay nagpatuloy sa pananampalataya, nagiging maliwanag sa iyo, hindi na maghahari yung kamatayan sa iyong spirit. Abolish na yung death. Kasi, maintindihan mo yung sinasabi ng Galatians 4:5, to redeem that were under the law, para alisin tayo sa ilalim ng kautusan kasi sa kautusan, tayo ay sinner. Sin is the transgression of the law. Kapag mayroong law, lagi tayong sinner. Laging nagmamanifest yung death.
At ang namamatay yung inward man. Hindi naman yung physical eh. Ang tao, habang nabubuhay, buhay pa yung kanyang physical, pero dumarating yung second death. Second death yon physical. Pero kapag ang isang, sabi ko nga, pag ang isang Kristiyano na born again, nabuhay yung kanyang espiritu, yung unang kamatayan nawala na. Ang meron na lang siyang kamatayan, physical. Pero yung kanyang espiritu, hindi na yun mamamatay. Meron na yung eternal life. Secured na yun. So yun yung katiyakan mo na iniligtas ka sa kamatayan. Eternal death. Ganun kaganda yung ginawa ni Jesus. Ganun yung blessing ng kanyang perfect na plano at ang fullness nung time nung dumating si Jesus. Kasi gaganapin nga niya yung tapusin yung bisa ng kasalanan. Alam ko po habang tumatagal, nagiging maliwanag sa inyo ito. Napaka-importante na makabisado natin yung kagandahan ng mabuting balita. Na alam mo, secured na yung iyong inward man, yun yung kawangis ni Kristo. Tingnan ninyo, balik tayo sa Romans 9:29. Yung mga nung una pa ay kanyang nakilala, tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. To be conformed to the image of His Son. Diba? Kamukha ka na ni Kristo, yung inward man mo, hindi itong outward. Kaya sabi diyan, that He might be the firstborn among many brethren. Sino yung firstborn? Si Jesus. Tayo yung kapatid niya, diba? Sabi ng Bible, kapatid din natin siya, bagaman siya yung ating Panginoon. Ano ba yung kanta na ano? You're my friend and you are my brother, even though you are a king. Diba? So, sa kanyang resurrection, siya yung firstborn sa pagkabuhay na mag-uli, first fruit. Tapos tayo din ay naging bunga nung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Kaya tayo na born in the Spirit. So diba, hindi ka na maliligaw na ang iniligtas sa atin, kaya kinakailangan ipanganak ang Espiritu na dating patay, ngayon binuhay. At kapag nanampalataya ka talaga sa ginawa ni Kristo, no, na binuhay na mag-uli na yung espiritu mo, resurrected na, mayroon ng eternal life, righteous na, matuwid na, kawangis ni Kristo, hindi ka na mako-confuse. Secured na yon, yung sinasabi ng Colossians 1:13 na, who had delivered us from the power of darkness and had translated na yung iyong espiritu sa kingdom of His dear Son. Hindi na yun magagalaw ng kaaway. Wala nang power si Satan na sinasabing Satan. Kung meron mang sinasabing mga bad spirit, hindi na yun magagalaw. Kasi secured na siya ng blood ni Jesus, secured na yan ng Holy Spirit. Ang importante lang ay, ang sabi ng Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. To be strengthened, kailangan po lumalakas yan. With might, by His Spirit in the inner man. Diba? So yung inward man na yan na iniligtas, kailangan po habang nabubuhay yan, ay kailangan nga yun kumakain. Man shall not live by bread alone. Maintindihan mo na yung Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, hindi lamang sa physical na pagkain, but by every word of God that comes out from His mouth. So yun ang nagpapalakas doon sa ating inward man, sa ating inner man. So, ang isang Kristiyano, hindi niya pinababayaan yung kanyang espiritu. Ngayon, papaano yung fight a good fight of faith? So yung ating spiritual battle, hindi na yung against sa mga evil spirit. Kagaya nung sinabi ko last week, ano ang unang-una mong kalaban? Yung ating outward man. Although hindi naman po masama yung ating outward man kapag iyan ay naging channel of blessing, vessel of honor. Hindi na siya dapat nasusunod lahat. Nakikita mo ngayon na yung isip mo, which is the factor ng spirit, hindi dapat ano ba tawag doon? Naka-incline or lahat ng desire ng flesh, ayun ang susunurin, di ba? Kung hindi, ngayon, ikaw ay magpapakalakas kasi, di ba, pinapalakas yung inward man sa pamamagitan ng espiritu at yun ay sa pamamagitan ng kanyang salita. So, para ipaglaban mo yung iyong pananampalataya, ang sandata mo, salita ng Diyos. Bakit? Kasi nga, di ba pinag-aralan natin last week sa 2 Timothy chapter
10 na ang stronghold ay sa imagination, yung mga sa mind, yung mga dating pinaniniwalaan mo, yung prinsipyo mo, dapat nagpapasakop 'yon sa kaisipan ng Diyos. Isang Kristiyano ay talagang nakikipagkaisa kay Kristo. Kasi nga, 'di ba sabi ko sa inyo na ngayon, parang ikaw ay hindi na nabubuhay sa sarili mo, na gusto mo kung anong gusto mo, yun lang ang gagawin mo. Hindi, nakikipagkaisa ka na kay Kristo. Parang isang binata o dalaga na dati single siya, pero nung ikaw ay nakipagkaisa, in union, parang ikinasal ka kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo ba talaga? Talaga bang nakita mo yung kanyang pag-ibig? Siyang umibig di ba? Sinagot mo siya at nakita mo na walang hihigit sa pag-ibig niya. Kaya naniwala ka sa kanya. So, ngayon, pag tinanggap mo talaga siya, lalabas ka na sa religious mindset. Lalabas ka sa mga tradisyon ng tao. Pupunta ka sa katotohanan ng kanyang salita. Kaya ngayon, magiging buhay mo ngayon, hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Kasi nagmamalasakit siya. Kung paano iniibig ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae na kagaya ng kanyang sariling katawan, ganon tayo iniibig ni Kristo. Siya ang ulo, tayo ang kanyang katawan. At walang tao na hindi ibig yung kanyang katawan. Diba? Nagmamalasakit ka sa iyong katawan, iniingatan mo yung iyong katawan. Parang gano'n ang ilustrasyon. Na tayo yung kanyang katawan. At siya yung ulo, siya yung ating kaisipan. Kaya, ang sabi ng 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Amen. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo kung bukas ang ating isipan sa kanyang mga salita. Nakikipagkaisa ka ngayon in union. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Siyempre, yung partner mo, yung karelasyon mo, ano ka? Conscious dahil hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Parang may asawa, may karelasyon. Amen. Fight a good fight of faith. So ngayon, yung isang, alam niyo po yung mga istorya about sa pag-ibig, love story. Isa sa nagbibigay ng ganda ng istorya, palagi, yung nagmamahalan dapat ipinaglalaban nila yung kanilang relasyon. Merong mga naghihiwalay, sabi, ba't kayo naghiwalay? Nakita ko, hindi naman niya pinaglalaban yung aming relasyon Ang gusto ko, sana ipinaglaban niya ako. Ang tanong, tayo po ba ay ipinaglaban ng Panginoon para makamit natin yung kanyang pag-ibig? Amen. Bakit? Ito namatay siya sa krus Sabi ng Romans chapter 5, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Naalala ko sabi ni Sister Berma kanina, dumating yung time na andun pa rin yung kahinaan ng kanyang asawa, pero dahil sabi nga niya, nagpatuloy pa rin siya sa relasyon. Unang-una, dahil asawa mo na yan Dapat nga, matutunan ng pumasok sa relasyon. Tingnan nyo, minsan kasi, hindi pa lang kakasama, ang nakikita mo lang, ipapakita lang sa'yo yung magagandang katangian niya, yung pagke-care niya, di ba? Pero, makikilala mo lang talaga, kalimitan to sa mga may relasyon, pagka magkasama na, makikita mo na rin yung mga kapintasan niya. Hindi ka handa na mayroong mga weakness ang bawat isa, siyempre, meron kang kung ano yung gustong pangarap mo sa magiging partner mo sa buhay. At pag hindi ka handa na may kapintasan yan, magugulat ka, baka mauwi yan sa hiwalay agad. Di ko alam na ganun pala siya. Pero, kung talagang mahal mo na yung isang tao, kasama mo nang mamahalin yon, hindi lahat ng gusto nung sarili mong desire, yun yung magiging parang prinsipyo mo pa rin. Hindi, iibigin mo na rin yung kanyang kahinaan. So, lalabanan mo na yung sarili mo na, siyempre, minahal ko siya, dapat kung meron siyang kahinaan, inilalaban mo na rin yung inyong relasyon. Diba? So maraming aspeto na ipinaglalaban mo. Merong pipintas na iba, meron niyang mga nakaraan, meron niyang mga experience na nakaraan. Pero kung mahal mo talaga ang isang tao, paglalaban mo yun. Doon gaganda yung pagmamahalan. Si Jesus, ang Diyos, talagang makikita natin na pinaglaban niya tayo. Kahit samantalang tayo'y makasalanan pa. Amen? While we were or still sinners, samantalang tayo ay makasalanan pa, anong ginawa niya? Namatay siya. Balikan natin yung Romans 5:6.
Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan. Di ba yung kapanahon? Ayun na naman yung, yung due time or fullness of time. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao, pansinin niyo yung verse 7, sapagkat ang isang tao, bahagya ng mamamatay dahil sa isang taong matuwid. Kung ibig sabihin, kung ikaw man ay para bagang mamatay para sa isang taong matuwid, at least matuwid yon. Pero sabi doon, kakaunti ang magagawa noon. Bahagya, for scarcely for a righteous man will one die. Matuwid yon. Bisan siguro karapat-dapat na meron kang effort na gawin dahil mabuti naman yung tao. Pero sabi dito, sabi sumunod, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay mangangahas kang mamatay. Diba? Mangangahas kang mamatay, pagkatao talaga ay mabuti sa'yo. Pero bahagya na. Kaya lang, yung sabi ng verse 8, pero ang Diyos, but God commended His love. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Samantalang tayo, hindi matuwid. Kung yung isang tao na mangahas ng mamatay para sa matuwid, bahagya ng gawin yon, how much more yung Diyos? Hindi naman tayo matuwid, pero samantalang tayo daw ay makasalanan pa, namatay siya para sa atin. Ganon niya ipinaglaban yung kanyang pag-ibig sa atin. Amen po ba? Ganon ipinaglaban ng Diyos. Kaya talaga yung pag-ibig ipinaglalaban. Lalo na doon sa garden ng Getsemani, di ba? Sabi niya, Ama, kasi alam niya kung ano mangyayari eh. Yung dadaanan ng kanyang laman, nasa laman niya, sasaktan yung kanyang laman dahil i-condemned yung lahat ng kasalanan na nananahan sa laman niya, sa laman ni Kristo. Kaya sabi niya, kung maaari sana, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ano yung ibig sabihin ng ilayo mo sa akin ang sarong ito? Yung mangyayaring ito. Ayaw nung kanyang laman. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Pero nilabanan niyang kanyang isipan. Sabi niya, pero wag nawang ang kalooban ko ang masunod kung hindi ang kalooban mo. Di ba grabe yung pagmamahal niya? Na dahil sa kahinaan ng laman ng tao, para matapos na, parang magulang, sana sa akin na lang yung sakit na yan. Ako na lang dumanas kaysa yung anak ko. Lalo ang Diyos, ganun ang ginawa niya. Bagaman hirap siya dahil siya ang dadanas, pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, sabi niya, huwag nawa yung ibig ko kung hindi yung ibig mo. Parang ganito rin po yan sa buhay natin. Makikita natin, ipinaglaban ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Hindi biro yun. Iniwan niya, sabi nga ng Philippians 1 or 2, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos, nagaan yung alipin. Yung sinasabi sa Galatians 4:4, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nagaan yung alipin yon. Nagpasakop siya sa law at ginanap niya yung law. Sino ang beneficiaries? Yung kanyang mga mahal. Yung iniisip ng Diyos mula pa ng likhain, bago pa likhain ng mundo, yun din ang nasa isipan ni Christ na siya nagpasakop, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos at nagaan yung alipin at nakisalamuha sa tao. Nasa ilalim siya ng kautusan para ganapin ang hinihingi ng kautusan para mawala na tayo doon sa requirements of the law. Romans chapter 8, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Dahil sa ginawa ni Kristo. Yung requirements na hinihingi ng kautusan, natupad. Una sa mga Hudyo, ganoon din sa atin. Kabuti yung Diyos. Kailangan maintindihan natin yan. Magliwanag sa isipan mo para makaptive ka ng pag-ibig ng Panginoon. Meron ba maghihigit sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Ang problema, pag ikaw ay nakatingin lamang sa pag-ibig dito sa lupa, hindi mo makikita pag hindi nagliwanag sa iyo ang salita ng Diyos. Hindi mo makikita kung gaano kakamahal ng Diyos. Dali naman kasing sabihin, God is love. Pero, kailangan nating makita sa pamamagitan din ng kanyang salita. Ang dami ng kanyang ginawa. Nagpasakop siya sa ilalim ng kautusan. Pinerfect niya yung kautusan para makawala tayo. Yung sinasabi ng Galatians 4:5, to redeem those who were under the law. Diba good news yun? Inalis tayo sa sumpa ng kautusan, sa ilalim ng kautusan, para lamang maranasan ng inward man mo yung adoption ng Ama, yung pagkukup-kup. Nakakaranas na yung ating spirit ng adoption. Hindi nga lamang malinaw sa atin dahil tayo ay nasa physical pa. Pero
sa pananampalataya, inilalaban mo yon. Kasi sinasabi ng kanyang mga salita kung ano na ang posisyon ng iyong inward man. Kaya maniniwala ka doon. Kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Maniniwala ka doon. Ipinaglalaban mo yon. Hindi ka matatangay nung nakikita ng iyong mata. Kasi habang nabubuhay tayo sa lupang ito, may problema. Hindi lahat ng panahon masaya. May panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa. Ecclesiastes chapter 3. Ang buhay sa lupang ito, hindi lahat ng panahon maganda. Tingnan nyo, to everything there is a season and a time, to every purpose under the heaven. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. Panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Tingnan nyo, verse 2. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan. Di ba? Nung ipinanganak ka, masaya pamilya. Pag may dumating na kamatayan, iiyak ka. That is life. Sa lupang ito, merong panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling, panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak, at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, panahon ng ikaw ay sumasayaw sa saya. Verse 5, panahon ng paghahagis ng mga bato, panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Meron pa nga dyan nakalagay na panahon ng pagpunit, panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig, panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, panahon ng kapayapaan. Ito yung buhay sa lupa. Hindi lahat ng panahon, mag-i-expect ka na maganda. Although, ayaw mo may dumating na hindi maganda. Pero, given na yan habang nabubuhay sa lupa. Ngayon, kung dito ka lang aasa ng kagandahan dahil merong kapanganakan at merong kamatayan, kung dito ka lang talaga aasa, although, siyempre, lahat tayo, gusto natin na maganda yung buhay. Pero tanggap natin, nilinaw mismo ni Solomon, na ganito ang buhay. Dapat maging handa ka. Sa isang tao na nagkakaroon ng mga karanasan at nagiging malawak ang iyong pananaw sa buhay, makikita mo yan. Kaya talagang napakabuti ng Diyos na kapag napakapalad ng isang tao na pag na-encounter mo ang pag-iisip ng Diyos, ang pangako ng Diyos, meron ka ng tinatawag na kapanatagan. Meron ka ng tinatawag na totoong blessing. Kaya ganun po yung kaganda ng isang mananampalataya na naunawa niya ang pangako, plano at layunin ng Diyos maliwanag sa iyong isipan. Kaya kahit na dumating minsan, ang anumang problema, nilalaban mo, okay pa rin. Merong kanta na, it is well with my soul. Kahit na minsan, may dinaranas kang mga hindi magagandang bagay sa buhay na to. Pero ang nagko-comfort sa iyo, yung kanyang pangako. Amen. Fight a good fight of faith. So ang ating battle is ang salita ng Diyos. Kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Ang sandata mo para labanan mo ang anumang minsang bagyo sa buhay na to ay yung pananampalataya mo. Kung ang perimeter lamang ng blessing ng Diyos ay sa physical, ay kawawa tayo. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, kung sa buhay lang na ito tayo umaasa, tayo na pinakakawawa. Kung talagang walang pagkabuhay na maguli, kung hindi na buhay yung ating espiritu, walang kabuluhan ng buhay. Sabi niya, ay mabuti pa, kung ganito rin lang ang buhay. Sayang, walang kabuluhan yung ating pananampalataya. So ano yung value ng pananampalataya? Bakit ka na lumalaban? Bakit mo pinagsusumikapan minsan labanan yung flesh mo? Yung lahat ng gusto ng flesh mo, hindi mo dapat lahat yan pagbibigyan. Kasi ilalaban mo yung pananampalataya mo. Kailangan may time ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipakita mo naman sa Diyos na ipinaglalaban mo siya. Di ba? Inilaban niya tayo, ipakita mo naman ngayon, fight a good fight of faith. Makipagbaka ng kanang mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Na hindi lahat ng gusto ng laman, pagbigyan mo. May time, lalabanan mo yung gusto niya sapagkat mahal mo ang Diyos at ang perimeter ng pag-ibig ng Diyos. Ano sabi? John 14. If a man loves me, he will keep my words. Lalaban mo yung pananampalataya. Hindi lahat ng panahon gugugulin mo lamang sa mga bagay sa lupang ito. Balanse ng buhay mo. Alam naman natin
maging yung physical sa Kanya. Pero, alam natin ang design ng Diyos. Kaya sabi nga, pag pinag-aralan mo yung design ng Diyos, hindi mo naman siya sisisihin, hindi mo siya susumbatan. Kasi pag talagang nanangan ka lang sa physical, kaya tama yung sabi ng Galatians, the lust of the flesh is against the lust. Of the Spirit. Itong laman, ayaw niya ng mga bagay ng espiritual. Kasi walang pakinabang siya doon. Kaya maranasan mo tatanggi yan. Ngayon, kung ikaw naman ay naunawaan mo na minahal ka ng Diyos, namatay siya para sa atin, and even yung kanyang laman, tiniis niya na magdusa doon sa krus. Sabi niya, wag naman yung ibig ko, yung ibig mo mangyari. Sabi niya, Ama, kung pwede sana, ilayo mo sa akin to. Itong mangyayari sa aking laman. Ganun yung panalangin niya sa Getsemani. Kaya tumulo yung kanyang pawis na parang dugo. Kasi nga, nagbabattle ang kanyang isipan. Pero nung bandang huli, ang sabi niya, pero wag yung ibig ko, kung hindi yung ibig mo. Bakit? Para sa pagmamahal sa atin. Inilaban niya. Amen? Gayon din naman tayo. Kung naiintindihan mo na inilaban ka ng Panginoon, ilaban mo rin yung iyong pag-ibig sa Panginoon. Alam natin, pag walang paglaban sa pagmamahalan, hindi nagiging maganda yung relasyon. Hindi magiging makulay ang pagmamahalan pag walang paglaban sa isa't isa. Kaya maging matalino tayo, mga kapatid. Maging matalino tayo. Hindi na natin layunin yung lagi tayong marami. Pero ang Diyos ang may ibig na ang lahat ay makaranas ng kanyang pagmamahal. Amen. Sana po ay habang tumatagal, nakikita ninyo yung ganda ng ating pananampalataya. Bakit tayo dapat mag-aral? Bakit dapat nating saliksikin ng kasulatan? Even may time na parang sumasakit ang ulo mo, ang hirap intindihin. Siyempre, yung laman, walang gana dyan. Pero ilaban mo, kapatid, ilaban mo yung pagmamahal mo sa Panginoon.